Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, na mainit itong pag-uusapan natin. Mga garapal sa Senado, nakakahiya. Impeachment ni Sara, kaya pala gusto agad i-dismiss. Escudero, binira ang pagiging oportunista. Marcoleta, tanggal ang maskara. At Robin Padilla, nagmukhang tanga. Matapos ang di umano'y garapalang pag-dismiss sa kaso ni Sara Duterte, na talaga naman nakita ng taong bayan ang mga alipores ni Duterte dyan sa Senado, nagigil na tapusin at ilibing ang kaso ni Sara sa pangunguna mismo ni Escudero at grupong Duterte. Abay, hetong matinding birada at panawagan na i-abolish na ang Senado. Samantala, malinaw na kung sino talaga ang mga senador na pabor kay Sara Duterte at talagang nangibabaw ang pagiging protektor para pigilan na malantad ang mga ebidensya laban kay BP Sara. Kaya naman, bueneltahan ang mga protektor sa Senado. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Malinaw ang paninindigan ni Senate President Chis Escudero. Ibig sabihin niyan, wala nang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa ngayon. In-archive o isinantabi na kasi ito ng Senado. Mismong si Escudero, bumoto pabor dyan. Anya, malinaw ang desisyon ng Supreme Court. Unconstitutional ang articles of impeachment. Walang bisa simula umpisa, kaya walang basihan para ituloy pa sa Senado. May banat din siya sa mga kumwestiyon sa desisyon ng SC, mga legal experts daw na parang mas magaling pa sa Korte Suprema. Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakaalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Grabe mga kaibigan, no? Kaya kasi nasabihan ng mayabang eh. Oo. Isipin nyo yung mga kaibigan, sinasabi niya na para bang lahat na lang ng bumabatikos kay Sara Duterte at talagang ipinaglalaban yung impeachment ni Sara Duterte ay anti-Duterte na. Tapos sasabihin pa niya dito sa mga legal luminaries natin, itong mga retired Supreme Court justices natin, na sinasabi na anti-Duterte lang. Meron silang kulay na pinaglalaban, may sariling interes. Hindi talaga sila para sa bayan o para sa batas. Para sundin kung ano man yung nakalagay sa Constitution natin. Kundi sila ay mga anti-Duterte. At sino ba daw sila? Mas magaling pa ba sila sa Supreme Court? Grabe mga kaibigan, no? Yung mga ganong rason ni Escudero. Balikta rin kaya natin. So ibig sabihin, since mga senador kayo, kayo lang talaga nakakaalam sa batas. Kung paano gumawa ng batas, kayo lang yung magagaling dyan. Kung gano'n naman pala mga kaibigan, yung rason ni Escudero, abay sa susunod na eleksyon, sa tingin ko marami ng mga kababayan natin ang tatakbo bilang senador. Bakit kanyo? Kung ang pamantayan lang naman pala ng pagiging senador si Robin Padilla, abay marami na pong tatakbo dyan. Oo. Kaya dumadami yung mga tumatakbo mga artista Dahil nga sa pamantayan, sa pagiging senador. Maging Robin Padilla ka lang yung utak na ganyan, pwede na. Oo. Kasi nga ganyan na ganyan yung rason ni Escudero mga kaibigan, di ba? Para bang kung ano yung posisyon mo ngayon, wala nang mas hihigit pa sa'yo. Talagang feeling supremo talaga mga kaibigan Tapos sasabihin mo, lahat na lang ng kumukontra dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte, anti-Duterte na, ayaw kay Sara Duterte. Hindi ba pwede na talagang ang pinaglalaban lang yung katotohanan? Gusto lang ng taong bayan ng accountability ni Sara Duterte. May mga iba nga dyan mga kaibigan, wala namang pake sa politika pero gusto talaga nila humarap si Sara Duterte sa impeachment trial. May paalala rin si Escudero sa mga taga-kamara, huwag daw magpagamit sa mga may ambisyong pampolitika. Mga kaibigan, sino ba ngayon yung namumulitika? Diba? Bakit ikaw, Escudero? Hindi ka ba ambisyoso? Kaya ka tinatawag na oportunista Kung hindi ka ambisyoso, tulad ng sinasabi mo sa mga taga-kamara, sana hindi ka Senate President. Ay nako talaga. Sinigundahan naman yan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Maging si Senator Amy Marcos na kakampi ni VP Sara sa Senado, diretsahang nagpasaring sa Kamara. At kay House Speaker Martin Romualdez, ang magkapatid na Senator Alan at Pia Cayetano sang-ayon din sa pag-archive ng articles of impeachment. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028.
Pero teka, hindi lahat pabor. Kontra sina Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. Sabi nila, hindi pa final ang desisyon ng SC, kaya dapat hintayin muna. Nag-abstain naman si Senator Ping Lacson, habang si Senator Erwin Tulfo sang-ayon na dapat patayin na ang articles of impeachment, pero may hamon siya kay VP Sara. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo. Ay nako talaga, oo. Sino namang politiko? Sige nga ho, kahit ikaw O, Tulpo, ikaw ba mauuna ka? Sige nga, nailabas yung ano mo, kayamanan mo sa publiko. Ay nako talaga. Ito na nga yung pinakamagandang pagkakataon para nga maipakita ni Sara Duterte na siya ay malinis. Oo. Diyan sa impeachment trial. Pero anong ginawa nyo? Wala, nilibing nyo Tapos ngayon sasabihin nyo kay Sara Duterte manguna para ilabas niya at magpaliwanag. Parang hindi ka naman naging congressman, sir, 'di ba? Alam mo naman 'yung nangyari diyan sa Kamara, ayaw niya nga magpaliwanag Tapos ngayon sasabihin mo ng ganyan si Sara Duterte. Baka sabihin lang sa'yo, sino ka ba? Eto na nga yung pagkakataon sana 'di ba? Impeachment trial. Sabi na nga mga kaibigan, 'di ba? Madaming mga senador diyan na talaga akala mo talaga pabor sa impeachment, pero sa totoo lang, yan yung hinihintay nila, 'di ba? Na ilibing yung kaso sa pamamagitan ng sinabi ng Supreme Court. Para ang sisi, bandang huli, ay Supreme Court. Hindi sila. Tapos mga kaibigan, di ba, sinasabi ni Marcoleta at ng mga alipores ni Duterte na malabo na bumaliktad pa itong desisyon ng Supreme Court na talagang papaboran pa rin itong si Sara Duterte. So ganun naman pala mga kaibigan, no? Talagang tiwala sila. At talagang napakataas yung kumpiyansa nila na hindi na babaliktad pa ang Supreme Court. Ang tanong mga kaibigan, bakit nga ba gigil na gigil sila na ilibing na agad itong impeachment trial ni Sara Duterte? Samantalang meron pang hinihintay na desisyon regarding nga sa motion for reconsideration ng Kamara. Di ba mga kaibigan, anong pinagkaiba nun? Kung sa tingin naman talaga nila, itong mga alipores ni Duterte, wala nang kapag-apag-asa na bumaliktad pa, bakit di na lang nila hintayin? Di ba mga kaibigan? Ano yung dahilan? Bakit nga ba sila nagkakaganito? Gigil na gigil. Tapos mga kaibigan, ang nakakahiya pa dito, 19 na senador ang pumabor para ilibing na agad yung impeachment trial ni Sara Duterte, samantalang meron pang motion for reconsideration. Kaya naman mga kaibigan, narito ang matinding birada ni attorney at ang matinding panawagan na i-abolish na ang Senado. Dinilay ni Chis Escudero ng napakatagal. Nung magsisimula na yung trial ng Senado, July 29, July 25, naglabas ang Korte Suprema ng desisyon. Unconstitutional, immediately executory. Ito na ngayon ang gagamiting dahilan na dapat i-dismiss na yan, ibasura na yung impeachment kasi immediately executory. Okay. So, magbubutuhan lang naman majority ng senador. Pag majority ng senador nagboto na sinabing ano na yan, patayin na ang impeachment kasi sabi ng Korte immediately executory, anong gagawin ngayon ng Korte Suprema? Doon sa motion for reconsideration, sasabihin na ngayon, moot and academic na itong issue na to. Nako. Kasi wala na nakita nyo? Ha? Para, lahat nagsiserve sa kanya-kanyang purpose. Lahat nagsiserve sa kanya-kanyang purpose. Yung pag-delay yung pag-delay ng impeachment, pag-delay ni Chis Escudero ay mayroong purpose. Yung pagdesisyon ng Korte Suprema ng July 25 bago ang trial ng Senado ay mayroong purpose. Yung pagpipilit na patayin ng impeachment ay mayroon na namang purpose. Pero ipipilit nila yan kasi sabi ni Villanueva, immediately executory. Sabi ni Bato de la Rosa, wag na tayo magdebate. Malinaw naman ang desisyon ng Korte Suprema, ba't pa tayo magdidebatehan? Ang sagot, ang comment dyan ni Ginger G, mga garapal. Tingnan nyo itong mga senador, nung panahon na dapat forthwith, bilisan nila ang desisyon, linaygay nila, dinilay nila. Yun yung dapat gawin nila, forthwith. Dito naman dapat, hindi nila dapat ito madaliin kasi may motion for reconsideration. Oo. Dito na nila ginagamit yung forthwith agad-agad. Gusto nilang i-dismiss forthwith. Pero nung panahon na pinail ang impeachment at dapat nagsimula na ang trial forthwith, hindi nila ginawa. So anong ibig sabihin nito? So itong mga senador na ito ay
garapal. Kung ano yung gusto ni Chis Escudero at ng mga senador, kung kanino sila nakakampi, yun. Di ba naalala nyo? Nung mga may nagsasuggest na i-abolish na ang Senado, ano ang stand ko? Ang stand ko, sabi ko, wag. Kasi ang purpose ng Senado, check and balance yan sa House. Baka kasi yung House of Representatives ay maging abusado naman, i-check siya ng Senado. Pero ang nangyayari dito, hindi. Walang silbi itong Senado na to. Itong mga check and balance na to, wala to. Parang lumalakas ang panawagan ngayon, abolish the Senate. Nakakahiya lang na Senado yan. Kung ang Senado lang sana ay mga katulad nung panahon, nila Aquino, nila Jokno, nila Tanyada, yun, kagalang-galang yun. Yun na nga mga kaibigan, no? Imbis na tawagin natin na kagalang-galang itong mga senador natin, mukha ngayon ay kagago-gago lang yung mga pinaggagawa nila. Ay nako talaga. Nagiging ano talaga yon? Nagiging check and balance talaga yon. Pero ito wala. Anong klaseng check and balance ito? Ang mga senador pa, mga katulad ni Jinggoy, mga katulad ni Padilla. Sa tingin nyo ba karapat dapat si Ruben Padilla na magliti sa impeachment? Karapat ba ang isang katulad ni Bato sa impeachment? Ay, nakakalungkot. Mukhang mas dumadami ang nananawagan, Dapat wala ng Senado. Unicameral na lang tayo. Ibig sabihin, isang chamber na lang para isa na lang ang binabantayan natin. Minsan kasi, ang problema, Kamara. Pero ngayon, ang problema, Senado. Garapal itong Senadong to. Ang Senate President. Ang yabang, arogante. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Enzo, bakit hindi ba? O anong tawag sa inyo ngayon ng taong bayan dyan sa Senado? Duterte Senate. Nakakahiya mga kaibigan. Nasaksihan kasi ng taong bayan na talaga naman na pinaboran ninyo at proteksyonan ninyo si Sara Duterte. Hindi naramdaman ng mga kababayan natin na talaga ang gusto nyo sana, accountability. Yan naman po talaga yung nangyari. Na talagang pilit na pilit, gigil na gigil, minadali, na ilibing yung impeachment trial ni Sara Duterte. Andun na tayo mga kaibigan sa sinasabi ng Supreme Court na unconstitutional, immediately executory, yung dapat gawin dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pero mga kaibigan, kasama sa due course, yung motion for reconsideration at tinanggap naman ito ng Supreme Court. At pinapasagot nga si Sara Duterte. Di ba mga kaibigan? So ano yung dahilan kung bakit gigil na gigil itong mga senador natin? Di ba? Ba't di na lang hintayin nila? Di ba? Para mas maganda sana. Pag hinintay nila yon, mas okay na. At kung ano man sabihin ng Supreme Court na talagang hindi na nagbago yung kanilang desisyon nung una, di okay na lahat. Di ba? Ngayon mga kaibigan, mas lalong kaduda-duda. Di ba? Ano yung dahilan? Bakit gigil na gigil itong mga senador natin? Kaya hindi nyo maiwasan na isipin ng mga kababayan natin na takot kayo na lumabas yung katotohanan. Takot kayo na baka mayroong isa dyan madamay sa kabalbalan di umano ni Sara Duterte dahil nga sa mga matitinding ebidensya na ilalabas ng Kamara. Kaya siguro mga kaibigan, gigil na silang ilibing yung trial ni Sara Duterte. Tapos mga kaibigan, hindi masyadong napag-usapan nito mga kaibigan Yung sinasabi kasi ni Marcoleta na hilaw daw yung impeachment case ni Sara Duterte. At dapat daw i-dismiss na yan kasi wala namang kakwenta-kwenta. Pero mga kaibigan, napakaganda talaga nung naging argumento dito ni Senator Lacson. Eto mga kaibigan. How do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Shall we even take it up or deal with it? Kasi wala po sa rules natin. Paano? Wala tayo pong guidelines. Kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. So anong guidelines ang susundin natin in addressing the motion to dismiss submitted by the Honorable Marcoleta? Assuming arguendo, Mr. President, that the motion is voted upon and adopted by this body, what if, Mr. President, the Supreme Court reverses itself when it rules on the MR filed by the House of Representatives through the Solgen? Shall we also backtrack and reverse ourselves in dismissing the impeachment case? I go back to my previous question, Mr. President. Anong gagawin natin sa motion to dismiss? How do we deal with it? We are in plenary as a legislative body. We're not an impeachment court. Totoo. So yun ang tanong ko po, Mr. President. Yun ang essence ng aking parliamentary inquiry.
The predisposition of the chair is what I stated, but subject, of course, to the wisdom of plenary. Maybe here from Senator Marcoleta with respect to his ideas, given that he is the proponent Mr. of the President, motion. it is true that the motion to dismiss is not part of our rules. But it is part of our rules po yung pagiging suppletory application po ng rules of court. In the rules of court, yung korte po can motu proprio dismiss a case kung wala pong jurisdiction. And considering that the rules of court has become part of our rules, that's why I use the motion to dismiss. Pag wala pong jurisdiction, halimbawa, sa isang korte, collection case po ito, 5,000 pesos po yung pinahal niya, dinismiss po ng court kahit hindi pa sumagot yung kalaban, Mr. President, kasi ang jurisdiction po ng korte hanggang 3,000 lang. Ganun po ibig sabihin nun. Minsan po, wala pong, hindi po verified yung complaint, dinismiss. Sa motu proprio, talagang dinidismiss. Paano po kaya kung sinabihan pa nga na the Senate didn't acquire jurisdiction over the case? Mas lalo po sigurong dapat nating panindigan na talagang i-dismiss na po natin, Mr. President. Senator Lacson is recognized. Again, I refer to our rules, Mr. President. Wala rin po ako makitang suppletory application sa rules of the Senate pagdating sa plenaryo. Pwede pong gamitin ito sa mga committee hearings. Inquiry in aid of legislation. But we Tama. are not there. We're here in plenary. Maski po basahin natin na 100 beses ang ating rules of the Senate, wala pong suppletory application Sapul ka, no? sa ating rules. Thank you, Mr. President. The point of Senator Lacson insofar as that is concerned is well taken. Senator Marcoleta. Mr. President, unang-una, yung sinabi ko pong speculative, sapagkat it was not based on my own speculation. It was based on my long practice as a litigation lawyer. Wala pa po akong nakitang isang unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio. Oh, we resort to the worst angels of their nature. Maybe, baka ganun lang. What do we expect? We expect that 8 of them will reverse themselves altogether. Kung sakasakali naman po na in-archive natin or whatever word is applicable at sinabi, under miraculous circumstances, sinabi ng Supreme Court, we are all reversing ourselves. E di continue natin. Anong problema? Ayun naman pala mga kaibigan, di ba? Galing na sa bunganga ni Marcoleta. Anong problema daw? O bakit kayo nagmamadali? Di ba? Ikaw na mismo nagsabi na malabo nang bumaliktad yan. Di ba? Pareho kay ni Scudero. Kasama ng mga alipores ni Duterte dyan. Di ba? Na talaga namang naniniwala na kailanman ay hindi babaliktad ang Supreme Court. Kahit sabihin na natin na yes, oo, hindi babaliktad. Pabor pa rin sa inyo. So bakit kayo nagmamadali? Ba't di nyo na lang hintayin? At mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Marcoleta na wala daw bumaliktad, na unanimously na decision ng Korte Suprema. Meron po, di ba? Kung pinanood po ninyo lahat yung naging debate dito, ay nagpakita ng resibo si Senadora Risa na merong mga ganyang kaganapan na bumaliktad po ang desisyon ng Korte Suprema. Sa una, naging unanimous, tapos nagkaroon ng motion for reconsideration, at yun nga, yung naging desisyon ay nabaliktad po. Kaya yung sinasabi dito ni Marcoleta, abay ewan ko na lang. Pero kagaya po na sinasabi ko kanina, Mr. President, ang pagkakaluto nga po ay hilaw eh. Ipinipilit po ngayon ipakain sa Senado ang isang bagay na hilaw. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon. Sapagkat kagaya po ng nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagkat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ng ating mamamayan. Yun lang naman po ang pinakapunto rito, Mr. President. Kayo lang naman yung naghihintay talaga nailibing yan kita naman mga kaibigan, sa lahat mga kaibigan sa lahat ng mga surveys mga kaibigan, na gusto ng karamihan ng mga kababayan natin humarap si Sara Duterte sa impeachment trial. At malabo mga kaibigan sa mga survey na sinasabi na dapat nang ilibing yung impeachment ni Sara Duterte. Kaya ewan ko kung anong pinagsasabi dito ni Senador Marcoleta. Thank you, Senator Marcoleta. What is the pleasure of the Minority Floor Leader? Thank you, Mr. President.
Caution is the word simply being put forth by this representation, Mr. President. Because again, sabi nga, wala pa raw siyang nakita. The distinguished gentleman from Tarlac, with due respect, said wala pa siya nakita na unanimous decision ng Supreme Court na baliktad. No? Again, I said, there's always a first time. Bakit ko sinasabi ito? Sila nga mismo nagsasabi na hindi final eh. Ano ba naman ang masama na maghintay tayo na kung final na? Hindi ba? If there is such a motion, because according to Senator Lacson, it does not exist in the Senate. It exists in the impeachment court. And what I am being told is that it should be the defense, the lawyers of the defense who should pose that motion to dismiss, not a judge. I agree with Senator Lacson. There is no such thing as a motion to dismiss in the Senate. In the impeachment court, yes. Thank you, Mr. President. Hindi po ba inamid na natin, Mr. By the way, just one last point. Why did the Supreme Court ask Sara to comment? Yan yun eh. Kung wala pang, kung final and executory na yan, bakit si Vice President Sara was asked to comment by the Supreme Court just a few days ago? Di ba? So, ibig sabihin, talagang pakikinggan pa nila. At baka sakali makita nila, dahil yung mga abogadong nakapaligid sa kanila, nagbigay sa kanila ng mga maling figures at maling impormasyon. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senador Lacson at Senador Tito Soto, unang-una, wala naman talaga sa rules ng Senate, di ba, na pwede silang mag-dismiss ng kaso habang nasa plenary sila. Dapat nasa impeachment court sila. Tapos yung sinasabi naman ni Senador Soto dito, malinaw na kailangan lang sana talaga na hintayin ano man yung magiging desisyon ng Supreme Court patungkol nga sa motion for reconsideration. Kasi mismo mga kaibigan, mismong Supreme Court, 'di ba? Ginagalang nila yung naging galaw ng Kamara na mag-file ng motion for reconsideration. Kaya nga ngayon pinapasagot si Sara Duterte. Samantalang mga kaibigan, itong mga senador natin, gigil na gigil talaga na ilibing. At ito na ngayon nangyari. Hindi nga daw dismiss, in-archive. Sa totoo lang naman mga kaibigan, pareho lang din naman yun, di ba? Tapos mga kaibigan, sa pagkahaba-haba ng naging debate patungkol dito, ito ngayon naging desisyon ng karamihan, di ba? Na i-archive na lang yung impeachment trial ni Sara Duterte. At isa mga kaibigan, sa talagang napakaganda ng sinabi dito, itong number 1 na senador natin na talagang mapapabilib po kayo dito sa sinabi ng ating number 1 senador na si Robin Padilla. Sinasabi ng iba, nagmukha daw tong tanga. Pero tignan natin mga kaibigan kung totoo nga ba. Kasi ang alam natin, number 1 si Robin Padilla. Malamang ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Mabuti po, alam niyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Wow. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita niyo naman po, noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Politika daw mga kaibigan. Kaya pala sinasabi ang tanga dito Isipin ninyo mga kaibigan, sa lahat na lang ng ginawa ng Kamara na pag-imbestiga dito sa mga sinasabing kabalbalan ni Sara Duterte, sasabihin niya lang, politika. Mga kaibigan, ang hinahanap ng taong bayan is accountability. Iharap nyo si Sara sa impeachment trial. Tapos sasabihin mo lang, ginigipit. Tapos namumuliti ka lang. Hindi ba ikaw yung namumuliti ka? Kayo na mga kasama mo? Sige nga Sona ng Pangulo, wala ka. Tapos nananawagan ka na magkaisa. Kaya kasi nasabihang tanga Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Ewan ko sa'yo. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Alam namin. Ayaw ko po talagang matuloy. Bakit? Oo, politika ng impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan ito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Tunay na problema ng bayan.
O bakit? Hindi ba problema ng bayan yan? Yung gastusin yung pera ng bayan ng 11 days? Yung pera ng bayan na hindi maipaliwanag ng amo mo? Hindi ba problema yan? Idol naman kita kasi number 1 senador ka. Action star, magaling na artista. Magaling din na senador, sabi nga ni Escudero Hindi dapat tinuturuan itong mga senador natin at Supreme Court. Sila lang yung magagaling. Pero sir naman, ipakita mo naman na may sustansya yung argumento mo. Grabe. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko Parang Pwede lasing pa lang no? bukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Malaking reserbasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos Total, nasabi na lahat. Ay nako talaga, kaya naman pala mga kaibigan, sinabihan na naman ng matitinding birada itong ating number 1 senador. Kaya kahit anong paliwanag mo dyan sir, na sinasabi mo na magkaisa na tayo, harapin na natin ang tunay na problema. Sir, ang tunay na problema, yung amo mo. Na hanggang ngayon nga mismong OBP at Malacanang hindi alam kung nasaan ngayon yung amo mo. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.